Hello everyone. So in this video kay mag-create tag VB.NET program. So atong button kay salary information. So mapakita na to ang salary information sa mga employee. So kung tanaw na to diri nagbuhata og kuan ay atong ipakita ang salary information sa mga employee gamit ang data grid view. Ya kung tanaw sa nato diri natin mga CRUD operations. So create, read, update ug delete. So ang create na to nga operation maning insert. So mag-insert ta og row sa or kaning mag-insert tag row dito sa tong database. Kanya ang read na to kay mao ni ang pag-display og display sa dataset gikan sa database. Kanya ang update mao ni ang pag-update og pag-update sa mga rows dito sa database gamit ang primary key. So namni primary key maning salary ID. So based sa salary ID atong i-edit ang employee ID, employee name, payment method o kaning uban. So manay gamit sa salary ID mo na tong primary key. So kung mag-delete sad ta magbase sad ta sa primary key. Kay ang primary key mao nay nag-identify sa mga sa mga rows para distinct sila sa usa. So mura nig unique nga ID nila. Ay ang kaning search magamit sad ta sa sa primary key or sa atong salary ID. So kung may example ma-enter ta direkto nga ato i-search. So mo select ta sa makuha ta row dito gikan sa database where ang atong salary ID is 2. So nag-perform ta diri CRUD operations. So ato ni buhaton gamit ang VB.NET program VB.NET nga language nya Windows Form mga application. So anita sa tong Visual Studio. So pangita na to dire Visual Basic nga Windows Forms application. So ngalan tani salary information. So waton sana to mo load. So mana na itong designer. So before ta mag-start kay mag-download sa tag kaning diri sa manage NuGet packages, mag-download tag system data at type diri system.data.sql client. So kailangan tani kay na diri ang mga class pareha ng SQL connection, SQL command, SQL data adapter nga atong kailangan para mo display og data gikan sa database ug mag-perform atong CRUD operations. So ato sa ni-install kay ato ning kailangan. So apply nya, accept. Aton sa nato. So installed na gani ato i-rebuild itong project. So okay na. So dire magsugod na ta. So mag-on ta sa tong designer. So dire nato yung mga text box o mga label. So ato sa ning sunon. So open ta sa tong toolbox. Nga label. So sunon na dyan nato siya. Unyara na to bot nga functionality kung mabutang na nato tanon. Kaning alang tani salary ID. Text box ni siya. Kani kay employee ID. Magkapipis na dali para dali.
Sunod kay payment mode. Account number. Sunod kay bank. Na basic salary. So, kanay pwede na nila tayo copy paste diretso. So, atos ni sunod. Label na siya. Ay, pwede sa label itong gamiton na. So, pwede sa nato usban ni gamay, pwede tamingon insert ID when search or delete. Kaya atom sa nang gamiton ang salary ID para mag-delete or bisag mag-update pa ta. Kani salary information. Tapos bansat ano yung mga labels o mga text box. So, apit na tamaman. So, ang gibuhat ra diri kay ako lang gipang usab ang labels o ang mga variable names ay mga names ani mga text box.
So kaning total salary, since ato man siyang i-compute, so magpuno dito ang button sa diri nga katong kuan ang kaniman atong basic salary kay punan man ni sa bonus o other salary, then natin mga deductions. So para ma-compute ang total salary, magbutang tag button diri. So ang i-input ra sa user kay ang kani basic salary, ay ni common aning personal information niya, ang kaning basic salary, bonus, other salary, education allowance, house rent, medical. Magbutang ta direct button nga inig-facilitate niya kay automatic nag-calculate ang total salary. So ang kaning total salary nga text box ato lang ning himogkuan read only. So mana to ato i-review. Sunod natin butang ang mga buttons. So kaning insert, search, update ug delete. So kani insert. Sunod kay search. So kay update. Then delete. Kani kay ato ni pag-calculate sa total salary nga button. So mana ni siya. Ato sunod ibutang kay ang data grid view. So mo din ni ang mo display sa dataset sa to table or ang mga rows. Nya kanitong form ato ni siya i-center screen. Para nig-load niya kay na siya tunga sa tong screen. Then ato i-list din ang text niya. So mana to. So, nabutang na tan ni pero di pa ni siya mo function. Di pa ni mo function na tong program. So, ang una sa nato button usa ta mo diretso sa CRUD operations kay ato sang nun ang pag-calculate sa atong total salary. Kay gusto man nato kanang automated na ang pag-compute niya, dili na mo enter ang user sa total salary. So, kung mo enter pa siya pa mag calculate. So, ato nang button para niya. So, gamit ning button nga calculate total salary. So, dire kung i-click ni niya ang atong total salary nga text is equals to ato sa i-convert to double kay strings man ni ang gi-contain ani mga text box na to. So, atong button ini-click ani niya ang basic salary.
ato kwaon, ato i-convert to double. Ang text niya nga value. So ato i-convert to double niya. Makuha na gyud nato atong i-add ang value sa bonus. Sunod na ito i-add ang value sa other salary. Kumanan na-add nyo na to sa basic salary na to. Ang bonus ug ang other salary ato ning i-deduct ang kuan. Education allowance, house rent, ug medical. So, ni kuman naman na may mag-value sa itong total salary. Minus house rent. Niya kan medical. So manining last. I double this first. So kumanan na since ang atong text box man itong total salary, string man ni siya, i-convert ta nig string balik. So gi-convert na nato double kadiyot para ma-compute nato. Kay mga strings man ni sila, ang kaning basic salary, ang bonus. So atong gi-convert og kuan double kadiyot atong gi-compute. Ay ato na sa convert to string balik. So atong to string ya format ni siya para ma-format ang string na to or ang atong double nga value. So butan tag if to dire, so to decimal places ra ni ang i-convert ang kuan. Ini-convert niya string ang katong double nga value nga atong i-calculate, convert niya to double to string nya to decimal places na lang. So atay try. So example atong basic salary kay 100 na mo add tag 20, so 130 ay 120. So ma-add tag 30, so 150. So mag-deduct ta og kuan 2, so 148. Ya mag-minus pa jud tag 2, so 146. Ya mag-deduct pa jud tag 2, so 144. So nakuha na nato. So pwede na ta mo proceed sa atong prod operations. So mag-una ta sa atong kuan, atong insert. So before ta mo kuan sa atong insert, katong kung may namdaman ninyo natay gi-download nga kuan katong library, ato to import kay natay panggamiton dito nga class. So kuan to siya, system.data SQL client. Anya mana ni siya nanatay access sa tong mga class nga tong kailangan. Sunod sa day ay magbuhat sa ta sa tong kuan database. So dire right click na to, mag-add ta og new item sa data nga section ani sa server based database. So nabuhat na to. So kung tanan na to dire ang kani sila gikan man ni sila sa database. Each column nag-correspond ani atong mga fields nga naa dire. So inigbuhat na to sa atong kuan database nga table ang atong columns kay kung unsa ra say naa sa atong kuan atong mga gipangayo nga mga data. Kaning sila. So magbuhat tag table dire. So ngalan na to kuan salary kay salary information man ni siya nga table.
atong primary key kay ang salary ID. So mana tong ibutan niya diri. Yara nagloading pa. Watan sana to kadit. So dire man itong primary key kaning na ay icon nga kuan key. So ilisdan ta nag salary ID ang pangan. So nanatay primary key sunod atong employee ID. So integer gyapon ni siya. Sunod kay atong employee name. So varchar. Ya payment method mode. So varchar gyapon kay string mo na sila. Basta string gani diri sa database ang atong gamiton nga kuan nga data type kay varchar. Marar sa ni siya string. Na kaning nasa sud siyang parenthesis man na yung size, so 50. Sunod kay account number. So kaning account number kay na may uban account number nag-contain og mga dash, mga special characters sa tol na varchar. Murag kuan sad, murag kung mag-declare tag contact number nga variable. Ya bank. So ngan sa bank kung nay bank account ang employee, so varchar ni siya string. Ya basic salary. So kanay magkuanta diri decimal. Ano yan bonus? Sunod kay other salary. Nya education allowance. Sunod kay house rent. So decimal, mga deductions ni sila, mga kuana ni sila, mga numbers. Sunod kay medical. So last kay total salary. So magyapon decimal. So ato i-check kung na butang na ba nato tanan diri. So salary ID, employee ID, so ang kani sa detong primary key ato ni siyang i-auto increment. So kung ato na siya i-auto increment, dili na nato kailangan kung mag-insert tag row sa atong database or sa atong salary nga table, dili na ta kailangan hatag og value sa salary ID kay automatic na siya default value nga nga integer. So pwede ta na i-set diri. So anita sa salary ID nya kung itaw na tong yang properties. Kanya identity specification ato ni i-set to true. Ayan kaning identity seed niya mo ni ang kung pila ang starting value sa tong primary key. Ayan ang identity increment kung pila ang yang pila yang kaning nag-increment niya pila ang value. So ma-increment ra siya by 1. So mo ni ang seed niya, mo ni ang pag-increment. So ma-increment siya 1, ya mag-start siya 1.
nya atos din ning tangtang i-uncheck ta ning mga allow nulls para dili madawat ang data ang atong table og null value. So mao na to siya tanan ato nang i-create ang table. So click na ta sa update. So mao na to, na-create na natong table. Nana dire. So pwede na itong proceed. Sa atong kuan, atong insert nga button kay kuan ni siya. Una kay mag-input ang user dire sa fields. Inig-insert niya, ato i-insert ito sa tong data sa tong salary nga table. So dire kuan sa ta mag-create sa ta sa atong connection string. So mura ni siya kanang para ma-access na to kung asa dapit atong database. Marag path niya. So dire ato siya i-global pag declare kay para magamit sa tanan kuan, magamit sa tanan methods na to. Kay kaning each button kay mga laylay ni sila nga methods. So tanan nga methods since related man ni sila sa atong database or mga operations ni sila sa database, so magamit sila tanan aning string connection string variable. So ato ni siyang i-declare as global para di na magbalik-balik og declare. So sa pagkuha sa atong connection string, right click ra nato tong database, properties nya connection string. Ato na siya copy paste. So dire para mawagtang ning error ato na yung ang kaning quotation mark ato supaya gusa kay magtuo man ang Visual Studio nga ana ra ko to batong string anira sa integrated og security kay mura man ni siya na special nga special character man ni siya. Gamit tag escape sequence. Tanan natin connection string. So pwede na ta maka-declare sa tong SQL connection nga object. So diri sa day magamit tag using nga keyword kay para ni common o gamit ani nga object sa tong connection iyan ang i-dispose or dili na ma-access para paano ni siya para maka-save og para ma-optimize atong program niya for security sad. So as connection niya as SQL connection. So nag-instantiate ta sa SQL connection nga class nga gikan sa system.data.sql client nga tong gi-download ganiha. So kailangan jud ni siya i-download para maka-access ta nga class. So SQL connection nya isod nato siyang constructor method ang connection string. So ang kaning connection nga connection nga object accessible na ni siya so ani yang scope gikan sa using hangtod sa end using. So dire kung ani na nga part hangtod ubos or didto sa babaw ay dire sa ubos kay di na ni siya accessible kay gi-dispose naman siya automatic sa sa computer. So na natay connection mag-declare na ta sa tong query. So ang query na to string ni siya. So insert mo ni siya mo ingon to diri insert into pangan sa tong table salary anya values. So ato ibutan diri sa tong values ang ang data nga atong isod each column kani mga columns ni sila. So inigbutan na to sa values dapat sunod ang atong pagbutang sa mga kaning sunod pagbutang ang mga input nato or mga data nga atong i-insert sa tong table. So kung example man itong table
una na to ibutang data sa atong kuan, sa atong values kay salary ID, sunod employee ID, sunod employee name, ato isunod jud antod sa ubos. So sundon tani ang order ani nila. Pero kung atong inumduman katong ganiha, ang salary ID ato ning gimog kaning primary key. So nana ni siya ikuan, nana ni siya default value. So dili na kailangan insertan na to value. So magsugod ta sa employee ID paubos. So dire magamit tag placeholder. So mag-insert man tag data no. Dili ta maingon nga idiretso na to butang ang text kuan kaning ato employee name ay employee ID idiretso na to butang dire. Pwede siya pero dili siya secure kay delikado siya sa mga kuan SQL injection. So una kay gamitan sa nato kaning kuan kanang placeholder. Kunya ang mga values na para ni mga katong kuan ang mga values na example kating text employee name ato nang i-bind dito sa mga placeholder usa ra nato i-execute ang query nato. So for security purposes ra na siya. So employee name. So ang pasabotan ng @ sign placeholder ni siya. So dapat pa ni siya bindan og value usa nato i-execute. Employee name ay employee ID. Employee name, so tanaw na to dire. Payment mode. Account number. Bank. Sundan ra tani tanan. Salary bonus. Other salary. House rent. Medical. Yan last kay total salary. So man itong query. Susunod ato nang i-bind ang mga values gikan sa itong mga text box diri sa mga placeholder. So, before na mag-create sa data kuan, SQL command nga object. So, dim ay magamit sa data using ani para i-dispose ra automatic. So, anything nga kanang kuan connected sa database mas better jud nga ni kung magamit ato din i-dispose. So iso na to tong query ug ang connection nga atong gi-declare diri. So kaning atong CMD nga kuan nga object sud man siya sa scope sa atong connection dire. So accessible na niya. So dire na create na nato tong kuan tong command nga object. Ato na i-bind ang mga kuan mga text box nga value. So parameters dot add with value. So una nga argument ani niya ang kuan placeholder. Employee ID. Third ang text box. So pwede na tayo i-copy paste para dali. Employee ID, employee name. So dapat match jud ang may butang diri nga pangan sa placeholder og diri kay para walay error.
Sunod kay ang payment mode. Account number. Sunod kay bank. So, education allowance. Ano yung house rent? So, cottage ni siya, pero dapat careful dito ka sa pagbutang sa mga kuan, mga values nimo kay sa database naman ni nato ibutang. Medical niya. So kani sila mga text box ra ni atong gibind sa katong kuan. Text box nga value atong gibind sa mga placeholder. So check na to kung nabatay typo. So, mana to. So, kung man ani, i-open na natong kuan, connection. So, naka-connect na to sa database. Nya kung man ato na i-execute ang atong query. Nga mo insert ta og mga values dito sa atong salary nga table. Nya kung man i-close din nato. So, man na. So, maka-insert na ta og kuan row sa atong database or ay sa atong table nga salary. So, kani pwede rin na ito leave as blank kay auto incremented naman to salary ID. So, kani example 1. So, ato libot atong mga dire. So, bank transfer ba ron? Account number nimo. Nya pangan sa bank. For example, kung basic salary kay 1,000, nya bonus na ko kay 250. Nya other salary kay 1,500. Nya man ni mga deduction, so 500. So calculate sa natong total salary. So mana na siya. So pwede na nato insert sa atong database. So, kung tanan na to wala rin itabo. Pero na-insert na dito siya sa itong database. So, ang sunod na to ni buhaton kay ipagawas na to itong dataset sa itong database at ibot to sa itong data grid view. Anya, pwede sa dinig pislate na to sa insert mo, clear niya ang mga text box na to para maka-insert na sa tagbago. So, tayo check kung na-insert ba to itong gibutang nga row. So, right click na to dire. Show table data. So, tanan na to, nabutang na natong katong mga input ganiha. Muna siya ang dataset sa atong atong table sa database. So, sunod ana, mag-create tag ka ng function nga mo create og dataset gikan sa atong table nya atong isod sa atong data grid view. So, mag-call ta diri kuan display data. Function ni siya nga to pang i-declare, wala pa rin siya nag-exist. So, atong issue, so, tanan na to ni error siya kay wala na nag-exist nga method. So, ato ni siya i-generate. So, mana, gi-create na niya para nato.
So dire since mag display man ta sa mga data sa dataset sa tong table, maggamit gyapon tag mga dire mga database nga operation. So atong button dire kay kuha na to tanan rows. So manay gitawag og read sa CRUD. So mag-create tag bago dire nga connection kay dili nam tani magamit ang mga connection nga mga object kani connection CMD. Nya usa pa sad ato na ning gipang dispose kay using man sila. Kausaram to ay magamit ini ko magamit i-dispose naman to sila so mag-create na sa tagbalik. So iso na tong connection string. So accessible na tong connection string kay kung inumduman na to kaning global variable, global man to siya nga variable. So matoy purpose niya nga ang global para ma-access siya sa tanan. Anya atong query. So kung mo select tag tanan row, so select asterisk, ang pasabot na asterisk, select all columns. Select all columns from pangan sa tong table salary. So wala man ta nagbutag condition dire para ma-identify kung katong gipang select na tanan nga columns unsa to sila nga row. For example, man ka select all columns from salary where salary ID is equals to 1. So display ra niyang row nga nay primary nga nay salary ID nga 1 nya wa man nato gi specify dire. So iyang i-fetch tanan rows. So man atong kailangan kay ato i-display tanan rows sa tong database dito sa tong sa tong table dito sa tong data grid view. So kung man na declare na to tong query, prayer gyapon dire mag-create tag CMD or command nga object. So isod na to atong query o atong connection nga object. Unya dire kay mag-create tag kanang para ma-fetch na to tong dataset. Mag-create tag kanang object nga SQL adapter SQL ate dire using mag-declare ta. So data adapter SQL na SQL data adapter. So wala ra na ibota sa itong constructor method. Command na piliw na to ang command nga atong i-apply diri sa itong data adapter. So atong gipili nga command kay atong gusto na to i-fetch ang tanan rows. So asam to na to na declare sa query nya naka connect to siya sa atong CMD. Yang kaning CMD command man ni siya. So man atong gikailangan command. So ang command na to para mo fetch sa tanan row. So ang katong query sad nga mo select tanan kay nanamsad to siya sa command na dire na. So ato ikuan select command atong to dire. So ang katong pag-select sa tanan rows naka-connect na to sa tong data adapter. So katong data adapter wala pa dito siya na data, ang katong mga data wala pa to siya na forma og kanang data table nga mao'y kailangan sa data grid view para ma-display or mao na iyang parameter. Ay mana yang gikailangan para mag-display ta dire sa dataset sa atong sa atong table. So mag-create sa tag
data table nga object o nya empty nga data table nga object at nya atong sudlan sa kuan sa kaning dataset nga na fetch sa kuan data adapter nato. So bali nagpasa-pasa sila diri. So using data table as kanday data table so mag-using gyapon ta kay para ma-dispose rin ni command. So wala pa ni sudat ang data table, empty pa ni siya. Pero nanatay data gikan sa data adapter. So ang pwede na nato buhaton nga ang katong data table atong sudlan sa data nga gi-contain sa data adapter or ang DA dot nani siya function nga DA.fill anya yang parameter kay ang yang gipangayoan ni kay data table. So ato isod atong empty nga data table para ato niya isod ang kuan ang data gikan sa database ay sa tong salary nga table. So nana ni isod atong data table anya atong data grid view mana yang kailangan nga kuan nga parameter para iya i-display dito. So nani siya function nga data source. So ang data source niya kay ang katong data table nga gisudlan nato data gikan sa data adapter nga nag-select all rows sa salary nga table. So ato re equals data source niya atong data table. So mana na siya. So ato isuway og insert balik. So kung tanan nato sa tong code rin, kung man nato insert, i-display nato ang table. So display date ato dining natay po i-list na nato display data. Atay balik. Example diri kay employee ID to Yando $1,015. So butangan sa nato diri. So calculate total salary. Anya insert na to. So nakita na atong dataset gikan sa atong kuan salary nga table. So napatay pwede mausab diri. So kung tanan na to ni guwas ra atong data kung mo-insert ta. So pwede sad nato himoon nga inigload sa atong form kay mo dito nagpakita ang kuan bisag di pa ta mag-insert. So double click ra nato tong form kani. So man siya form load. Ato ni pababaw. Pwede na to direct call ang display data. So inig-load niya mag-display ni data na so di pa ta mag-insert. So tanan na to ni display na. So man atong insert nga kuan. Insert nga button. Sunod kay atong search. So ang kaning search mo, enter ato diri og kanang salary ID or primary key sa kuan sa katong salary na to nga table niya i-display niya ang nakit-an nga row nga nay primary key nga atong gibutan diri. So search. Pwede ta ni gamiton ang kaning display data. Pero natin usbon diri. Kay ang kanibiyang niya i-display biya wala ba niya gi-specify unsa nga row na select all columns from salary pero wala ningon unsa nga row. So i-display tanan row. Sa atong buhaton diri sa search magbutan ta condition where salary ID ay where unsay pangalan to salary ID
is equals to ano na natin buta tong placeholder. So salary ID. So ang salary ID nga placeholder atong i-bind ang value ani nga text box. Kaya ni man ta magbase kung unsa nga row atong i-search. So ani sa atong command, sa command man to na to i-bind. So na dire nya kan cmd dot add with value ra nya atong placeholder salary ID. I-bind na to ang kuan katong salary ID na salary ID nga text. Ano na, so try na to. So maro jud to atong usbon. So salary ID nga na ito. Ay nakuha na siya that text. Balik. Toto. So niguas to. Nya 1. Niguas 1. So wala dito niguas kay gini atong nabutang ang text box jud nga object mismo. Wala na to na specify nga ang text ra nga value atong kwaon. So okay na. Sunod kay ang update. So diri sa update kay mura na siya ni siya create. Pero dili ta mag-insert og bago nga row. So ang button na to ato specify ang salary ID or ang salary ID sa row nga tong i-edit para to i-update niya. Ato ibutang ang mga bago nga value diri sa same gyapon nga kuan. Same gyapon nga mga text box. Nya ni-click na to sa update, mausab na to ang row. Magbase ra siya sa salary ID. So kung example, magbutan to diri salary ID nga to. So katong kang Jando, nya magbutan ta bag-o nga mga kuan diri, mga values. Nag-place na to sa update ang row nga naay primary key nga to. Madawat to nya bag-o na nga kuan nga mga value siyang column. So mura na ni siya create nga kuan. Create gyapon nga operation. So pwede ta mag-copy paste na diri. So double click na to. So mao gyapon mag-create tag connection nga object. Mag-using gyapon ta. Nya kuan query sa na to. So, ang query din pag-update kay update pangan sa tong table. So, kaning kuan so, sunod pangan sa tong table kaning salary set na to ang kuan employee ID. So pangan sa column dito sa kuan sa table sa tong database employee ID is equals to. So ano na to i-bind ang mga bago nga values gikan sa text box. So magbutan sa tag placeholder employee ID. So ato na i-match diri ang mga placeholder sa ang mga pangalan sa placeholder ito match diri kay para ma-reuse ra tani nga code para di na ta mag-type balik. Employee name so comma
Sunod kay ang kuan. Account number, bank. Bank, basic salary. Bonus nya other salary. Educational allowance. So dapat match dito para to magamit balik ang code nya. House rent. Hasta sa daang column day sa mga kuan. Kanitong gipambutan diri mga column names naman sa itong table. So dapat pareha gyud. Medical. Kanya total salary. So dili ra ta diri kutob. Kung mayon tag-update salary set employee ID. So prani katong search na to. Select all columns from kuan. Select all columns from salary. Kung wala tay specify nga unsa nga row or magbutang tag condition para ma-identify nga unsa nga row, mo apply siya sa tanan rows. So kung di tanibot nga condition diri nga where ang salary ID niya kay equals to kaning kuan nato kani sa atong text box ng salary ID, iyang iset tanan kuan tanan rows, katong tanan rows yang usbon tanan. So dapat careful gid ka sa pag buhat sa mong query. So ano na nato ibot ang atong condition nga where ang atong salary ID is equals to salary ID. Ano na nato i-bind ang katong kuan value sa text box para sa kuan salary ID. So kani ato na ning gamiton balik. Mag-create sa tag kuan atong command nga object. So SQL command itong query kanya ang connection na to ibutan na to diri ang pag-bind. Pero kuwang pa ni kay nanamtay bag-ogi puno ang kato namang salary ID. So pwede rin ta mag-copy paste diri. Anya i-open na itong connection. Na-execute na nato itong command. So command command execute ato i-close diretso. Ay command na to close kay ato tawagon balik ang pag-display para kung makita nato na update ba gyud ani. So display data tato suwayan. So inigbutan nato diri sa salary ID dapat existing na siya nga primary key. So ato ni edit si John Doe. So employee ID niya so tuog yapon ilisda na to yung pangan. John Day. Yeah.
account number pwede na to mo kanilang gyapon 4312 pero yung bank lahi na example BPI nya basic salary niya imon bara na to kuan 15 niya puna na to bonus nga 2,000 so ato usbon tanan na to mo apply ba gyud. So i-calculate sa nato. So islito na to dire ang update. So kung tanan na to na usab na to ang salary ID nga row nga naay primary key nga to. So mato si Jando na man na Jande nya na usab na yang kuan bank na man na BPI na nausab na sa to tanan katong gipang usab giniya. So man na to tong update nga kaning operation. So apit na tamo man ang kuwang na to kay ang delete. So kaning delete mura ra sa ni siya katong sa search or sa update nga kailangan na to ang primary key. Kay kung tanan katong gingon na giniya kung moingon tag kuan example kani select all from salary mo-apply sa tanan rows. So ang query aning delete manam ta delete from salary. So kung dili nato specify rows ang rows mo i-delete niya tanan rows. So dapat magamit ta sa ID dire. So double click ta na ya mag-create na sa tagbagong connection. So na tong connection string ya sa sod mag-create sa tag kuan mag-create tag kuan na to kaning query. So delete from name sa tong table. So salary where. So importante ning where para dili ma-delete tanan row sa atong table. Ya i-bind na to ang salary ID nga value dito. So kani placeholder gyapon siya. So mag-create na ta sa tong command nga object. So na itong query o gatong connection. Nya dire i-bind na nato atong salary ID. So command pwede ta ni copy paste i-open na tong connection i-execute na to ang atong query katong pag-delete ato i-close nya i-display na tong data. So pwede rin na to i-copy paste. So man na ato i-try kung nabay error. So dire salary ID kay i-delete na to si Jando. So na-delete na. Kanya mao na to siya. So mag-create og bag-ong nga kaning kuan nga employee. Si James Smith na sad. So i-calculate itong total salary. Nato insert. So dire. So kung tanan nato si salary ID nato wala nito. Kay auto incremented man ni siya. So kato giniya natay nanata toy kanang row nga nay primary key nga to. So matay gikuptan nga value sa atong kuan salary ID. So kung increment siya magsugod magsunod na sa to. So nay mo nag 3. So wala man siya kay nga na-delete na dito. So padayon na siya. So dire napatay pwede puno dire. Kani preani. Pagka man na tog insert, wala na to na clear ang atong text box. Ko example mag-insert na sa tagbago, pwede ta na usbon.
So dire ni ko mag-insert click, i-display na tong ato i-execute nya, i-close, i-display ang data. So dire pwede sila to i-sumpay mga kuan. Employee ID dot text is equals to ana ra empty string. Nya name. Employee name, payment method, may mode, account number, bank, salary, ay basic salary, bonus, other salary, house rent, medical, total salary. So kaniya i-clear ang fields nato ni ko man insert. So unsa pa man to ikuan sa pag edit sa day nato kay mag-insert man tag bag-o nga mga data para sa to mga columns ato na pwede sa nato i-clear dito. Kanya kay nagbutang mo sa tag kanang value dito sa tong salary ID, pwede sa nato i-clear. Asa pa man to ikuan sa atong pag search siya dae ato man tong gigamit ang salary ID sa delete ang salary ID ra tong clear kay mara man to tong ginputan hasta sa pag search. Saan natin butang adire. So try na to. So try na to mag-insert. Magbag-o. So balik na to si Jando. So, nag-insert na to. Tanan na to, maklear ba na itong text box? So, mana to, na-clear siya. So, try na to sa itong pag-search. So, na-clear. Search na to, balik si Jando. 4 na to siya. So, nara. Kaya, dire. Try na to i-delete si Koan. Si Jando. Kung maklear ba. Tama na to. Na-delete siya. Pero kaning kuan. Napatay kaning mausab pa dyan diri. Nag-search na to. Dili na takabalik sa katong mga tanan nga kaning kuan. Tanan nga mga rows. Makita na to balik. Kay ang atong data grid view gisudlan na nato usa ka rows. Tanan na to diri atom tong giusab. Na. Search na nag-where na ta.
So dili na ni mao ang na-execute. So pwede ta magbutang og button nga makita to balik tanan. So ngala na to kuan show. So gamay ra tag usbon diri. So diri igor na tatawgon ang atong kuan, ang atong i-create nga function nga display data. Pwede ra na siya. So para kung kuan mag-search ta. So maglisod tag balik, sinipis na to sa show balik, makita ra. So mao na to siya. Unya so mao na to siya.